Hi! Magandang araw sa inyo. Ngayong araw na ito ay magkakaroon tayo ng bagong aralin sa Filipino. Pero bago ang lahat, gusto ko munang sabihin na talagang natutuwa ako at sobrang blessed doon sa pinakita ninyong galing sa pagsulat ng talata at pagbasa nito. Napansin ko rin na karamihan sa inyo, ang piniling talata na kanilang basahin ay ang tungkol sa librarian. Nakita ko kung gaano karami ang memories na meron kayo sa ating library at alam kong katulad ko ay namimiss na ninyo ang ating paaralan. Pero huwag tayong magsawang manalangin na sana matapos na ito at makabalik na tayo sa normal nating buhay. Pero kahit na ganon, dapat nating pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng biyaya na Kanyang ibinigay sa atin. Huwag nating kakalimutan na lagi tayong magbasa ng Bible at lagi tayong manalangin. Para sa ating aralin ngayong araw na ito, gusto kong tignan ninyo ang aking background. Ayan, madaming videos na akong nagawa gamit ang background na ito, itong lugar na ito. Pero may napapansin ba kayo sa likod ng aking katawan habang nakikipag-usap sa inyo? Kung wala pa rin kayo napapansin, tignan natin itong slide na ito. Ano ang napapansin ninyo sa larawan na ito? Kapag nakita nyo itong larawan na ito, ano ang unang-una ninyong makikita? At ano yung isang bagay sa larawan na ito na may pagkakapareho sa aking background? Ano yon? Nakakakita tayo ng mga aklat. Ayan, tama. Gusto kong pakita sa inyo ang aking paboritong aklat. Ayan. Diba? Natatandaan niyo ba itong kwento na ito? Pag-aralan natin ito nung last quarter, nung tayo ay nag-aaral pa sa paaralan. Napag-aralan natin ang kwento na tungkol kay Langgam at kay Tipaklong. Ayan. Ito ang aking paboritong libro na pambata. At kung mapapansin ninyo, madami pang libro ang nasa likod ko na maaari nating basahin. At dahil dyan, magkakaroon tayo ng aralin tungkol naman sa mga aklat. Okay? Dahil ngayong araw na ito, mag-aaral tayo tungkol sa mga bahagi ng aklat. Malalaman natin kung ano-ano ba ang mga bahagi ng isang aklat. Mahilig ba kayong magbasa? Kung oo, ano yung mga paborito ninyong basahin? Dahil ba puro gadgets na lang tayo or dahil ba may gadgets tayo, kailangan na natin or dapat ba natin kalimutan ang pagbabasa ng aklat? Ang pagbabasa ng aklat ay isang magandang gawain para sa atin. Bakit? Dahil madami tayong natututunan mula dito. Tama. At alam mo ba na maraming benepisyo ang makukuha natin kapag tayo ay nagbabasa. So madaming magandang epekto ang makukuha natin kapag tayo ay laging nagbabasa. Naalala ko dati nung ako ay nag-aaral, ang hilig-hilig kong magbasa kahit hanggang ngayon. Bakit? Dahil kapag ako ay nagbabasa ng isang kwento, kunyari o halimbawa, ang mga Bible story, nai-imagine natin, parang yung libro, parang yung aklat, nadadala niya tayo sa panibagong lugar, sa panibagong panahon, at nakikilala natin ang iba't ibang tauhan sa kwento. Parang ako kapag ako ay nagbabasa, feeling ko kasama ko dun sa storya. At yun yung isa sa maraming benepisyo or magandang epekto na binibigay sa atin ng pagbabasa. Kaya sana kahit bata pa tayo, mahalin natin ang pagbasa. At ngayon ngang araw na ito ay pag-aaralan natin ang mga bahagi ng aklat. Unahin na natin, meron tayong tinatawag na pabalat.
Kapag sinabi nating pabalat, ito ang book cover or yung cover ng libro or ng aklat. Gamitin nating halimbawa itong librong ito. Basahin ko ang pamagat ng librong ito ay praktikal na pagdidisipulo. So, ayan, gamitin natin itong aklat na ito bilang halimbawa para matukoy natin kung ano ang mga bahagi ng aklat. At unahin na natin ang pabalat. Ang pabalat ang ano kaya? Ito ang bahaging nagbibigay proteksyon sa aklat. Ang isang aklat po ay kinakailangan ng proteksyon at ang tawag natin dito ay ang pabalat. Ito ang pabalat, yung cover. Dito din natin makikita ang pamagat ng aklat. At kung gagawin nating halimbawa ang aklat na ito, ang pamagat ng aklat na ito ay praktikal na pagdidisipulo. Ayan. So, nakita na natin na isang aklat ay mayroong pabalat. Sunod, paunang salita. Ayan. Hanapin naman natin dito ang paunang salita. Ayan. Ayan. Ang paunang salita. Ang aklat na ito ay may paunang salita. Pero ano nga ba ang paunang salita? Ang paunang salita, dito natin mababasa ang mensahe ng author sa mambabasa. So, dito nakasulat, okay? Dito nakasulat ang mensahe ng nagsulat or ng manunulat ng libro or ng aklat para sa atin na mambabasa. Dito niya nilalagay minsan ang mga tip kung paano ba mas epektibo nating mababasa ang aklat. Sunod, meron din tayong tinatawag na talaan ng nilalaman. Ayan. Ang talaan ng nilalaman, makikita natin dito ang mga paksang tatalakayin sa aklat at ang mga pahina kung saan ito matatagpuan. Ang pahina na ito sa aklat, dito natin makikita ang bahaging ito ng aklat. Dito natin makikita ang pahina at ang paksa na mayroon ang isang aklat. At bigyan nating halimbawa yon. Katulad na lamang nito. Itong aklat na ito ay meron siyang pahina ng mga nilalaman o talaan ng nilalaman. Ayan, kung makikita po ninyo, nakikita natin na nandito nakasulat ang paksa na tatalakayin sa aklat at ang pahina nito, yung mga numero. Ayan. Ito ang bahagi ng aklat na tinatawag nating talaan ng nilalaman. Okay? At syempre, di mawawala ang nilalaman ng aklat. Ano ba ang nilalaman ng aklat? Ang nilalaman ng aklat, ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat dahil dito natin makikita ang nilalaman o impormasyong taglay ng aklat. Dito sa aklat na ito lahat ng paksa, lahat ng mga importanteng impormasyon na taglay ng aklat na ito, yun ang tinatawag nating nilalaman ng aklat. Okay? Inyo bang natatandaan ang 4 na bahagi ng aklat? Una, may tinatawag tayong pabalat, paunang salita, talaan ng nilalaman, at nilalaman ng aklat. Mahusay! At ngayon, subukan naman natin na alamin ang mga bahagi ng aklat. Gamitin nating halimbawa ang aklat na ito. Binhi 6. Okay?
Ano ang tawag sa bahagi ng aklat na nagbibigay proteksyon sa aklat? Ang tawag natin dito ay pabalat. Tama. Ang tawag natin doon ay pabalat. Tama. Sunod. Ano naman ang tawag natin sa mensahe ng author o ng manunulat para sa mga mambabasa? Ano ang tawag natin dito? Tawag natin dito ay paunang salita. Tama. Ayan, gumagaling na kayo. Sunod. Ito ang bahagi ng aklat kung saan makikita natin ang paksa at pahina ng aklat. Ano ang tawag natin dito? Bibigyan ko kayong clue. Yan. Ano raw ang tawag natin dito? Ang tawag natin dito ay tama! Talaan ng mga nilalaman or talaan ng nilalaman. Tama. Ano naman ang tawag natin sa pinaka-importanting bahagi ng aklat? Dito rin natin makikita ang mahalagang impormasyon na taglay ng aklat. Ano ang tawag natin dito? Ano ang tawag natin sa parting ito ng aklat? Ang tawag natin? Nilalaman ng aklat. Tama. Ayan. Diba? Madali lang matandaan ang mga bahaging ito ng aklat. Tama. At para sa ating output number 5, para sa linggong ito, gusto kong pumili kayo ng isang aklat. Pwedeng paborito nyo ito, pwedeng nabasa nyo ito, pwedeng workbook nyo ito, kahit na anong aklat. At kuhaan ng video ang sarili habang tinutukoy ang mga bahagi ng aklat at ang description nito. At kagaya ng ginawa natin sa parteng subukan natin, ganun yung gusto kong gawin ninyo. Kumuha kayo ng aklat, mas maigi kung ito ay may kumpletong bahagi ng aklat, at tukuyin ninyo kung ano-ano ang bahagi ng aklat at sabihin din kung ano ang description nito or kung para saan itong bahaging ito. Kung wala kayong Filipino book or mga aklat na nasa wikang Filipino, kung wala talaga, pwede kayong gumamit ng Biblia o pwede din kayong gumamit ng mga storybook. Ayan. O pwede nyo rin gamitin yung ating libro na ay may bukbok sa ngipin si Ani. Pwede nyo rin gamitin yon. Okay? So, kailangan nyo kuhaan ng video ang inyong sarili. At pagkatapos, isend ito sa ating Google Classroom. Ipopost ko sa ating Google Classroom ang rubric na meron tayo at ilalagay ko rin doon ang deadline kung kailan natin ipapasa ang output number 5. Okay ba yun? Ayan. So, maraming salamat. Kung kayo ay may katanungan, mag-comment lamang sa ating Google Classroom. At kung kayo ay may personal na clarification or nais itanong kay Teacher Sherin, maaari nyo rin akong i-message sa Google Hangouts. Okay ba yan? Ayun lamang at maraming salamat. Salamat po. Sana po ay may bago kayong natutunan sa video ito. Okay? Paalam!